Magandang buhay sa inyong lahat. Napakaganda talaga ng araw ngayong Lunes kung titingnan nyo. At ako ay nakaisip na magluto ng talong, isa sa paborito kong gulay. Unang-una, nagsalang na ako ng tubig na malamig sa rice cooker para pakuluin yung tubig upang ilaga yung talong na lulutuin ko. At tinakpan ko muli. Pagkalaga ng talong, akin na ulit siyang tiningnan upang tingnan kung talagang lumambot na 'to. At pagkatapos noon ay akin lang hinayaang kumulo. At ito na yung naging hitsura noong talong na aking nilaga sapagkat ako ay may recipe na gagawin na talagang patok na patok. Kaya inutusan ko si Dayan na maghiwa ng sibuyas, bawang at sili habang siya ay abala sa kanyang panunood. Samantalang ako naman ay akin ang inumpisahan na hiwa-hiwain yung talong. Yung ibang talong dyan ay mayroong depekto kaya tinanggal ko yung mga part na mayroong sira sapagkat sayang naman. Pero isa lang naman yung may sira. Kaya ako ay nagpatuloy-tuloy lang sa paghihiwa. At heto na yung mga talong na aking nahiwa ng maliliit sapagkat gagawa kami ng talong patty. Pagkatapos noon, nalimutan kong iutos yung paghihiwa ng onion leaves. Kaya ang ginawa ko, inutusan ko muli si Dayan na hiwain yun. Ang problema, habang siya ay naghihiwa, siya ay niluluha. Kaya ako naman ay tawa ng tawa sa mukha ni Anne sapagkat parang siyang nanonood ng telenovela na nakakatawa na nakakaluha. Kaya hinayaan ko lang iyan na magpaganya-ganyan. At pagkatapos noon naisipan ko rin na lagyan ng malunggay na pinatuyo yung gagawin naming talong patty. Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin sa paggawa ng talong patty. Meron tayong sibuyas, bawang, sili, onion leaves, yung malunggay, talong, itlog, paminta, malunggay, tapos meron tayong harina. Kaya ang ginawa kong unang step, nilagay ko na yung harina, then akin tong tinansya, isinunod ko na yung onion leaves na marami kasi mas maganda, mas marami, mas masarap. Hinati ko na rin yung sibuyas at yung bawang dahil yung kalahati ay gagamitin namin sa paggawa ng sarsa. At amin na ding binaak yung 2 pirasong itlog na siyang magsisilbing pampalapot doon sa gagawin naming talong patty. At nilagyan ko rin o binudburan ng paminta para may kaunting pahang iyong lulutuin namin. At syempre, hindi natin malilimutan yung mga pampalasa gaya ng asin at asukal. Hindi rin ako naggagamit ng mga pampalasa gaya ng bitchin at iba pa sapagkat mas maganda yung mga natural way ng paraan ng pagluluto. Kaya akin nang hinalo-halo yung talong na may iba't ibang spices na nilagay. Pagkatapos noon, hindi pa ako nakontento, hinalo-halo ko pa, tapos akin pang dinagdagan ng konting harina para medyo hindi masyadong malapot. Dahil mas masarap sa talong pati ay medyo crunchy ng konti pag ito ay kaahon sa mantikang mainit. At pagkatapos noon, ito na yung akin ang natimpla na talong at iyan ay ready na para iprito. At maya-maya pa, nagpainit na ako ng mantika sa kawali at akin ang inilagay ang unang batch ng talong patty. Amoy pa lamang dyan ay ulam na. Masarap na masarap. Lalong-lalo na mamaya kapag nagawa yung sarsa. At akin ang biniling yung talong patty sapagkat baka masunog. Mga ilang minuto naluto na lahat yung talong patty na ginagawa namin. Kaya ang ginawa ko, naghanda ako ng cornstarch, nilagyan ng tubig para pampalapot sa gagawin naming sauce. Akin ang kinanaw yung cornstarch. After nun, nagisa na uli ako ng rekado, sibuyas, bawang, paminta para maluto na siya. Yung sarsa na gagawin namin, nilagyan ko rin ng tuyo at hinalo-halo ko. Tapos dinagdagan pa namin iyan ng mga 2 basong tubig para sumarap. Isinunod na rin
yung sili para may kaunting sipa ng anghang kapag kayo kakain, sapagkat mas masarap pag kumakain ay tumutulo yung pawis. Hinalo-halo ko na, tapos sinunod ko na uli yung cornstarch para maging malapot. Tapos hinalo-halo ko na uli yon. Makalipas sa ilang minuto, kumukulo na siya at ready na siya na ahunin. At akin lang pinalapot siya ng konting minuto pa. After ng ilang minuto, ito na yung finished product. Talagang nakakatakam sa sarap. Golden brown, tapos nilagyan ko pa ng sauce. Iba ang tindi ng pagkain ko nito. At talaga namang ang sili ay namumukadkad sa aking kakainin. At hiyan na nga, ako ay sumubo na sapagkat iyan ang aking tanghalian. Mga 1:30 na nung ako kumain ng tanghalian. Kaya kami sarap na sarap diyan kumain habang kami ay nanonood ng isang palabas. At kami nagkukwentuhan diyan habang kami kumakain. Kaya kung gusto niyo i-try itong talong pati, inyo na i-try sapagkat talagang masarap na masarap. Affordable pa dahil ang talong ngayon ay mura, mumurahin lang ang mga ingredients na gagamitin. Kaya kung gusto niyo i-try, bumili na kayo sa palengke at inyo na rin subukang lutuin ang ganitong uri ng menu sa inyong mga kusina. Maraming salamat sa inyong panonood. Enjoy!